Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naalarma ang isang binata mula Pampanga nang ang bahagi ng wire ng kanyang dental braces, aksidente niyang nalunok at bumarap pa sa kanyang lalamunan. Sa bidyong ito ng taga-Mabalacat, Pampanga na si Vincent, binahagi niya sa kanyang mga followers ang kanyang post-workout snack. Pagka-uwi ko, yun yung kinain ko. Rice cake siya, na bilog. Pero habang hinunguya niya ito, Naramdaman ko, yung wire ng brace ko is nawawala. Pagkatapos ko lumunok, naramdaman ko may tumutusok dito. Parang tinry kong tingnan sa salamin, hindi ko na siya mahanap kasi feel ko malalim na siya. Tinry kong magsuka, wala din. Ginising ko ng parents ko. Sabi ni mama ko, kailangan ko nang pumunta ng emergency. si Vincent in-x-ray at dito nila nakumpirma nang nawawalang wire ng kanyang braces, bumara nga sa kanyang lalamunan. Parang nakaslant siya na ganyan. Kailangan nilang mag-schedule ng isang ENT doctor. Simula madaling araw, hindi na ako pwedeng kumain. Paano kaya matatanggal ang sumabit na wire sa lalamunan ni Vincent? Kuya Kim, ano na? Ang dental braces ay isang orthodontic device na ginagamit para ituwid at i-align ang ating mga ngipin at ayusin ang ating kagat o bite. Alam niyo bang hindi modernong imbensyon ng braces? May ebidensya kasi noong unang panahon ng mga ancient Egyptians, gumagamit na sila ng metal bands at wires para ayusin ang ngipin. Noong 1700s naman, sinimulang pag-aralan ng mga dentista sa Europa ang tamang alignment ng mga ngipin. Habang noong early 1900s naman, dinevelop ng Amerikanong dentista na si Edward Angel ang modern braces system. Kaya siya ang kinikilala bilang father of modern orthodontics. Ang braces na ginagamit natin ngayon ay binubuo ng brackets o yung nakadikit sa ngipin, arch wire o metal wire na nag-uugnay sa brackets at elastic bands. Para hindi masira ang mga bracket at wire, may ilang pagkain na dapat iwasan ang tao may braces. Big chunks of food, especially hard food. Don't eat it directly, bite sizes, and then slowly swallow it. Ayon naman sa International Association for Orthodontics Philippine Section, ang nangyari kay Vincent, lubhang delikado. It is classified under rare occurrence, I would say 1%. Or maybe less than 1%. If it's lengthy, about 1 inch or more, there's a good chance it might get dislodged or it might get stuck inside. Hapon itong April 1, sumailalim si Vincent sa isang procedure. Nilagyan nila ako tubo sa bibig. Parang may camera siya, parang may pang-ipit sila pang-kuha. Medyo mahirap daw siya hanapin. Eventually, nahanap naman nila. Nasa dulo na daw siya ng dila ko. Yung wire na nalunok ko, mahaba talaga siya. Nang nahanap nila, okay na. Nireseta na lang nila ako ng gamot and then nagstay ako ng overnight dun sa akin. Nagpunta ako sa dentist ko, pinatanggal ko excess wires ko dito sa dulo. Parang hindi na siya maging risk. My advice is remember that you are having a treatment. So when you have a lot of things in your mouth, it is always your responsibility, not the dentist. Pero may ideya ba kayo kung paano naayos ng mga wires at brackets ng braces ang ating mga ngipin? Kapag kinakabit ang wire ng braces, nagkakaroon ng pressure sa ating mga ngipin. Ang pressure na ito ay nagresulta ng paggalaw ng ngipin sa loob ng ating gilagid. May parte ng ating buto na natutunaw. Meron ding bagong buto na tumutubo. Ito yung tinatawag na bone remodeling. Sa tuwing ina-adjust ang braces, nagpapatuloy sa paggalaw ang ngipin hanggang sa nasa tamang posisyon na ito. Karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon ng proseso, depende sa kaso ng iyong ngipin. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.